Siyempre, 19 pa lang siya. Maliwanag ang mga mata, may daladalang weekend bag, ticket sa bus, tapos bigla na lang siyang nawala. Sa loob ng 7 taon, walang nakakaalam kung nasaan siya hanggang isang gabi ng tag-init. May kapitbahay na nagreklamo sa kakaibang amoy na nanggagaling sa basement ng isang respetadong lalaki at nang binuksan nila ang pinto, nagbago ang lahat. Paano ba mawawala ang isang tao sa harap mismo ng lahat, habang buong syudad nanonood pero walang nakikita? Kung natigil ka sa tanong na, yan tulad namin, sundan mo tong channel para sa mga totoong kwento na nagpapakita ng mga nakatagong sulok ng kalikasan ng tao. Kasi, minsan, mas kakaiba pa ang katotohanan kaysa sa katang-isip. Ang unang napansin nila ay ang amoy. Hindi yung karaniwang baho ng patay na daga o bulok na pagkain, kundi yung malalim, matapang, maasim, na parang tumagal na at kumapit sa mga dingding sa mismong buto ng bahay. Pinisil ni Officer Radic ang ilong gamit ang loob ng kanyang siko habang pumapasok sa porch ng bahay ng mga Lewandowski, isang simpleng puting bahay na gawa sa bricks sa gilid ng tahimik na suburb ng Chechoawa. Galing ang tawag sa mga kapitbahay. Marami. Mga reklamo nitong nakaraang linggo may kakaiba raw sa basement. Sabi nila, matagal nang nawala si Merrick Lewandowski, ang may-ari ng bahay, na hindi normal dahil kilala siya sa pagiging maagap at palaging nakikita sa komunidad. Tumulong siya sa mga pamilyang nangangailangan, nanguna sa mga outreach programs, at madalas makita na nagdadala ng grocery sa mga matatanda tuwing linggo. Kumatok si Rodic sa pinto. Walang sumagot. Tinawag niya ang backup. 10 minuto ang lumipas, dumating si Officer Selena. Nilibot nila ang bahay at nakita nilang medyo nakabukas ang pinto sa likod. Sapat lang ang buksan ng garapon para maramdaman ang unti-unting hangin mula sa loob. Maingat silang pumasok. Nakataas ang mga flashlight at mahina ang mga boses. May narinig ka? Bulong ni Selena. Umiling si Radic. Malinis ang bahay. Sobrang linis. Kumikinang ang lababo sa kusina. May isang loaf ng tinapay na matigas na dahil sa tagal, nakalapag lang sa counter na hindi natatamaan. Natagpuan nila ang pintuan ng basement sa dulo ng pasilyo. Nakalock ito, pero ang susi ay nakasabit sa isang pako sa ibabaw mismo ng frame. Parang nagmadali si Merrick na umalis o balak niyang bumalik agad. Ipinasok ni Rodic ang susi. Kumalas ang lock, ang amoy. Lumalakas ang hangin nang buksan nila ang pinto. Mabigat at masangit na hangin ang sumulpot pataas. Sinindihan ni Selena ang ilaw. Wala. Kumurap ang bombilya sa itaas ng hagdan, tapos namatay. Ginamit niya ulit ang flashlight, ang makitid na sinag nito ay dumadaan sa mga alikabok na parang kutsilyo na dumaraan sa ulap. Dahan-dahan silang bumaba. Sumisirit ang mga kahoy na baitang dahil sa katandaan pero matibay pa rin. Magulo ang basement. Mga kahon ng lumang mga plaka, mga muebles na nakasandad sa mga pader, mga librong pambata na maayos na nakatali ng lubid. Parang isang nakalimutang aklata ng itsura. Parang eksena ng krimen. Pero mas matindi ang amoy dito, mas matalim, hindi kaya tiisin. Huminto ang flashlight ni Rodex sa isang malaking aparador na nakadikit ng husto sa pader sa dulo. May kakaiba sa aparador na iyon. Sobrang bago, sobrang kinis, at parang sinadya talaga na ilagay doon. Tulungan mo akong itulak to, sabi niya. Magkasama nilang itinulak. Kumaluskos ng malakas ang aparador sa sahig na konkreto, nag-iwan ng bakas ng alikabok at dumi. Sa likod nito, may metal na pinto. Mabigat, may bolts, industrial ang dating, hindi yung tipong makikita mo sa isang suburb. Bahay. Tiningnan siya ni Selena. Ano ba yan? Hindi sumagot si Rodic. Sinubukan niyang buksan ang hawakan. Hindi ito gumalaw. Tabihan mo ako, sabi niya. Tapos kumuha ng pamukpok mula sa estante ng mga gamit sa kanto. Dahan-dahan at maingat, parang bigat ng konkretong pader ang katahimikan. Pinagpalayan niya ang mga bolt isa-isa. Bumukaka ang pinto ng bahagya papasok, dilim, tapos sumalubong ang amoy na parang alon.
kabulok, pawis, at iba pa. Taon-taon ng tao sa lugar na hindi para tirahan. Pinunasan ni Selena ang kanyang bibig. Grabe. Ang liwanag ng Radex flashlight sumirit sa dilim. Nakita nito ang isang kutsyon sa sahig, may mantsa at kupas na. Isang timba sa sulok, walang bintana, tapos may gumalaw. Isang tao ang nakaupo sa malayong sulok, nakayuko ang mga tuhod sa dibdib, niyayakap ang mga hita, parang nakalimutan niyang mag-unat. Ang buhok ay malagkit na nakabitin sa matalim na mukha. Balat na hindi nakakita ng sikat ng araw ng maraming taon. Hindi siya kumibo, hindi gumalaw. Nakatingin siya sa pader, hindi kumukurap. Lumapit si Rodick. "Miss, naririnig mo ba ako?" Walang sagot. Dahan-dahang lumuhod siya, pinapanatili ang kalmado ng boses. "Ako si Officer Rodick. Ligtas ka na ngayon." Wala pa ring sagot. Yung walang buhay na titig lang. Bulong ni Selena, buhay pa ba siya? At maya-maya, bahagyang kumiliti ang mga mata niya. Bahagyang lumingon ang mga mata niya sa tunog, tapos bumalik sa dati. Tinawag na nila ang ambulansya. Dumating ang mga paramedic. Dinala ang babae sa stretcher. Ang katawan niya sobrang payat, parang ang kumot ay suot lang ng mga buto at katahimikan. Sabi ng mga reporter, para siyang multo mula sa nakaraan pero hindi makalimutan ni Radic ang mga mata niya. Hindi takot, hindi wasak, puro wala lang. Pinatakbo nila ang fingerprints, doble check ang records. Lumabas ang tugma sa loob ng isang oras. Ang pangalan niya ay Marta Kowalska, 28 anyos. Nawawala siya ng halos 10 taon. Sa loob ng 24 oras, sisiklab ang mga balita. Nawawalang estudyante, natagpuan buhay sa basement ng respetadong social worker. Pero wala sa kanila ang nakakuha ng tamang eksena. Nakatayo sa madilim na liwanag ng isang tagong kwarto, ang hangin puno ng lungkot habang sumuko ang oras sa kanyang bihag. Tama siya. Nandoon lahat ng mga taon na yon sa ilalim lang ng karaniwang buhay. Isang kwarto sa loob ng bahay, isang lihim sa likod ng ngiti, isang babae sa likod ng nakasarang pinto. At ngayon, sa wakas, siya ay malaya na. Pero ang kalayaan, naisip ni Rodick, hindi palaging parang pagliligtas. Minsan, parang isang babaeng sobra ng sugatan para magsalita. Dahan-dahang dumating ang tag-init ng 2012 sa Czestochowa. Mahahaba, ginintuang, at mabagal ang mga araw. Tapos na ang klase. Dumadaan ang mga turista sa plaza ng katedral ng lungsod, may mga kamera na nakasabit sa leeg nila, at ang mga parke ay puno ng tawa at saya. Pero si Marta Kowalska, wala siyang balak mag-relax. 19 siya, at may isang taon na lang sa University of Opal, kung saan siya nag-aaral ng edukasyon. Tahimik siya, madalas nag-iisa, yung tipo ng babae na hindi nagpapasakit ng ulo, pero parang may dalang mabigat na problema sa isip. Nakatira siya sa isang simpleng makipot na bahay, sa isang kalye na may lilim ng mga puno ng linen, kasama ang nanay niyang si Alicia at ang kanyang ama-amahan na si Tomas. Namatay ang kanyang ama nung bata pa siya at pumasok si Tomas sa buhay nila. Ilang sandali pagkatapos nito, namatay siya. Maayos ang kanyang itsura, nagtatrabaho sa lokal na opisina ng lungsod at laging alam ang tamang sasabihin sa publiko. Pero sa pribado, iba ang takbo ng mga bagay. Bihira siyang makipag-usap kay Marta maliban na lang kung itutuwid, tuturuan o tatanggihan siya. Naging malamig na formalidad na lang ang kanilang relasyon, magalang pero hindi kailanman naging malapit. Sa umaga ng Hulyo 20, nakaupo si Marta sa hapagkainan, walang gaanong atensyon na hinahalo ang kanyang tsaa. Si nanay niya, palaging nagmamadali, ay iniabot sa kanya ang isang plastik na lalagyan ng hiniwang mansanas. "Kumain ka kahit konti sa bus," sabi niya. Sabi ni Alicia, "Huwag ka lang uminom ng tsaa buong araw." Tumango si Marta nang hindi tumitingin pataas. Wala siyang balak kumain. Wala rin siyang balak makipag-usap. Mabigat ang hangin sa bahay nung araw na yon. Yung parang invisible na bigat na nagpapasakit ng dibdib mo kahit di mo maintindihan kung bakit. Biglang lumingon ang mga mata niya sa bintana
kung saan sumisilip ang sikat ng araw sa windowsill at sa kalye na dadalhin siya palayo. Papunta siya sa Opol para makasama ang tiyahin niya sa weekend. Yun ang sabi niya sa lahat. Naplanong padali-dali ang biyahe. Kinabukasan ng gabi, nag-away sila ng boyfriend niyang si Jacob. Hindi naman bagong nangyayari iyan. Parang alon lang ang mga away nila, parang ibang mga kabataan. Sobrang emosyonal, mabilis mag-react, pero ngayon, iba ang dating. Tahimik, malamig. Dumating si Jacob nung gabi pagkatapos ng trabaho, gusto lang makipag-usap. Bahagyang binuksan ni Marcia ang pinto, nakaharang ang katawan niya sa pasukan. Ayoko nang mag-away ulit, sabi niya. Hindi ako nandito para mag-away, sagot ni Jacob. Gusto ko lang maintindihan. Anong nangyayari? Hindi sumagot si Marta. Pamumula ng kanyang mga mata, ang buhok niya ay basta na lang naipitin sa likod. Tatawagan kita bukas, sabi niya, tapos sinara ang pinto. Hindi na siya tumawag. Kinabukasan, nag-empake siya ng maliit na itim na bag, pitaka, ID, lumang Nokia phone, at konting pera. Walang dagdag na damit, walang libro, walang hindi kailangan. Hindi niya niyakap ang nanay niya bago umalis. Sabi niya, babalik ako linggo. Walang tinginan, tinanggap iyon ng nanay niya nang walang tanong. Matanda na si Marta. Nakapaglakbay na siya ng mag-isa dati. Mayroon na. Walang kakaiba doon, maliban sa pakiramdam, yung kakaibang bigat sa hangin. Si Jacob, ang huling taong nakakita sa kanya nung araw na yon. Sinamahan niya siya hanggang sa hintuan ng bus, mga kamay niya nakalubog sa bulsa, mukha niya hindi mabasa. Hindi sila masyadong nag-usap habang naglalakad, tahimik lang, matagal at awkward. Nang dumating ang bus, sumakay si Marcia agad-agad. Hindi siya lumingon. Ayon sa mga tala, umalis ang bus ng 6:45 ng gabi. Dapat ay dumating siya sa Opal mga 8:30. Ang tiyan niya naman kalaunan, kumpirmado na hindi talaga dumating si Marta. Nang gabing iyon, tumigil ang phone ni Marta sa pag-connect sa cell towers eksaktong 1 oras matapos siyang umalis. Sa 7:47 ng gabi, nawalan ng signal. Walang text, walang tawag, walang data, at walang nakapansin agad. Akala ni Alessia na ligtas na nakarating ang anak niya. Naghintay si Jacob ng mensaheng hindi dumating. Nang tinawagan niya ito, bandang temso ng gabi, diretso sa voicemail ang tawag. Pagdating ng umaga, nagsimulang mabahala. Palaging punktwal si Marta, lalo na kapag may kausap siyang tiyahin. Nang tumawag si Alessia kay Ole at nalaman na hindi dumating si Marta, nanginginig ang boses niya. Dumating si Jacob sa bahay. Mukhang tensyonado, balisa siya. Sinubukan niyang tumawag ulit. Wala pa rin. Pinuntahan nila ang pulisya ng hapon na iyon. Sa una, hindi nag-alala ang mga pulis. Minsan kasi umaalis ang mga kabataang babae para lang magpahinga ng isip, para magpahiwatig, o minsan para sa iba. Nagbigay ng pahayag si Jacob, inamin niyang nag-away sila. Sabi niya, mukhang naiinis si Marta, pero hindi naman delikado. Nang tinawag siya muli para sa panibagong interview, nagbago ang tono niya. Sabi niya, masaya si Marta noong, tigil, parang may naayos na o baka nga may pinlano. Sinulat lang ng pulis at nagpatuloy na. Pero ang kakaiba ay galing sa matandang kapitbahay, si Mrs. Janina. Sabi niya, nakita raw niya si Marcia kinabukasan ng umaga na naglalakad sa kalsada kasama ang isang matangkad at payat na lalaki na hindi niya kilala. Hindi daw mukhang balisa si Marcia. Hindi daw siya takot, tahimik lang. Yung isang kwento na yun ang nagbukas ng pintuan na ayaw sanang buksan ng iba. Kung nawala si Martea habang sakay ng bus, paano siya makakabalik sa bayan kinabukasan? Araw? Nagsimulang lumihis ang investigasyon. Dumami ang mga tanong. Bakit one-way ticket? Bakit walang dala na luggage? Bakit bigla na lang tumigil gumana ang phone niya? Bakit nagbago ang kwento ni Jacob? Tapos, parang ganun lang, nawala ang interes. Lumipas ang mga linggo. Natapos ang mga lead. Dumating ang ibang kaso. Naging isa na lang si Marta Kowalska sa mga pangalan sa dingding ng mga nawawalang tao na hindi na resolba. Isang dalagang umalis, tumakas, o nagtungo sa isang bagay na hindi niya inasahan.
Pero ang totoo, hindi yun sa bus. Nasa ilalim ng lupa. Hindi si Jacob Nowak yung klaseng tao na pwedeng sabihing komplikado kahit papaano. Siya ay 20 anyos nang nawala si Marta. Payat, mahinhin magsalita. Yung tipo ng binatang medyo mahiyain pero magalang. Nagtatrabaho siya part-time sa isang printing shop, tumutugtog ng gitara sa isang local garage band, at halos 1 taon na siyang kasama ni Marta. Normal lang ang relasyon nila ayon sa mga kaibigan. May mga tagumpay, may mga problema, nag-aaway, tapos nagsosorry. Nag-break sila ng 1 o 2 araw tapos nagkakasundo ulit, pero walang palatandaan na siya ang magiging sentro ng investigasyon ng pulis. Sa simula, si Jacob, sobrang cooperative siya, halos sabik pa nga. Sinagot niya lahat ng tanong, pinakita pa niya yung mga messages nila ni Marta, sinabi ang eksaktong oras nung nagkita sila nung gabi bago nawala si Marta. Kwento niya, yung tungkol sa pagtatalo, kung paano naging malayo si Marta, kung paano gusto niyang ayusin ang lahat, at kung paano siya umalis nang mag-isa sakay ng bus nang hindi nagsabi ng paalam. Pero pagkatapos nun, lumabas yung mga di pagkakatugma. Maliit lang na detalye, pero may pagbabago sa tono ng kwento niya. Sa pangalawang pahayag ni Jacob, sinabi niyang hindi naman galit si Marta. Sa katunayan, nakangiti siya, kalmado, parang nanghina siya ng loob. Nang tanungin kung bakit nagbago ang kwento niya, kumurap si Jacob, nadulas ang salita, tapos sinabi, "Siguro nagkamali lang ako ng alaala." Paulit-ulit niyang sinabi yung, "Siguro nagkamali lang ako ng alaala," kaya napansin ito ng mga tao sa estasyon. Hindi siya direktang inakusahan ng mga pulis, pero mas naging mapanuri sila. Sinaliksik nila ang mga tawag sa telepono niya, tinignan ang history ng lokasyon niya, tinawagan ang mga kaibigan niya, at yung mga nahanap nila, hindi naman direktang ebidensya ng kasalanan, pero hindi rin naman malinis. Sinabi ni Jacob na diretso siyang umuwi pagkatapos. Sinasamahan ni Jacob si Marta papuntang bus. Pero nung gabing yon, nagping yung phone niya sa iba't ibang cell tower sa buong bayan. Ilang beses mula 7:00 ng gabi hanggang hating gabi. Walang malinaw na pattern, walang tawag na ginawa, walang text na ipinadala, puro lang galaw. Nang kinonfront siya ng pulis tungkol dito, nag-crack ang kwento ni Jacob. "Naglakad-lakad lang ako," sabi niya, para maklear ang isip. Sa iba't ibang parte ng syudad, tanong ng pulis, kinuskos ni Jacob ang likod ng leeg. "Ewan ko, hindi ako makapag-isip ng maayos, naiinis ako." Pawis-pawis siya. Ngayon, medyo nanginginig ang mga kamay niya. Dinala ng pulis ang isang psychologist para mag-obserba, hindi para mag-interrogate, kundi para lang manood. Bumalik ang report na medyo malabo, pero may mga palatandaan. Mataas ang stress response, emosyonal na pabago-bago, posibleng may pakiramdam ng guilt. Tapos nangyari yung away sa party. Noong Pebrero 2011, 6 na buwan bago nawala si Marcia, nasangkot si Jacob sa isang gulo sa isang pagtitipon sa universidad. Sobra ang inom ng vodka, isang hindi pagkakaintindihan na lumala. Sabi ng mga saksi, bigla siyang sumabog. Sandali lang ay nagtatawanan siya. Saglit lang, may inihagis na siya. Sinuntok niya yung batang nang bully sa kanya tungkol kay Marcia. Naghabla yung biktima, pero hindi umabot sa korte ang kaso. Nagkasundo yung mga pamilya na ayusin na lang ito ng pribado. Sabi ng lahat, pagkakamali yon. Nawawala lang ng kontrol yung mga kabataan. Nangyayari yan, pero nung wala na si Marta nung gabing yon, bumalik siya na may bigat ng problema. Masungit si Jacob. May tinatago si Jacob at walang alibi. Kumalat agad ang balita. Yung mga dati naniniwala na siya'y simpleng moody na boyfriend lang, nagsimulang umiwas at tumatawid ng kalsada pag nakita nila siya. Sa trabaho, pinayuhan siyang magpahinga muna. Yung nanay niya, isang librarian. Sa lokal na paaralan, nagsimulang tumanggap ng mga anonymous na tawag gabi-gabi, puro paghinga lang, wala nang iba. Hindi na sinasagot ni Jacob ang kanyang telepono. Binura niya ang lahat ng social media niya. Sa huli, nag-impake siya ng duffel bag at lumipat sa Kekaw, hindi nagsabi kahit kanino maliban sa pinsan niya. Nang dumating ang isang journalist sa dati niyang apartment na may daladalang kamera, wala na doon ang kanyang inuupahan, pero hindi pa rin tumigil ang pulis.
Unti-unti nilang binubuo ang kaso, maingat at mabagal. Wala namang bangkay, wala ring dugo, wala ring confession, pero sapat na ang hinala para ipagpatuloy ang investigasyon. Tapos, ilang linggo ang lumipas, may isang lalaki na nagngangalang Pavel. Nagpakita siya. Lumaki si Powell sa parehong kalye ni Marta. Nagtatrabaho siya bilang barista sa downtown at bihirang makinig sa balita sa lugar. Pero nang makita niya ang litrato ni Jacob sa isang news segment tungkol sa pagkawala ni Marta, may naalala siya. Sinabi niya sa pulis na nakita niya sila. Nag-aaway sina Marta at Jacob malapit sa hintuan ng bus nung gabing yon. Hindi lang basta usapan, nag-aaway talaga. Hinawakan niya si Marta, sabi ni Powell. Hindi parang yakap, kundi parang hinila niya ng bastos ang mga braso niya. Mukhang natakot siya. "Nang himasok ka ba?" tanong ng pulis. Nag-atubili si Powell. "Hindi, akala ko hindi ko na dapat pakialaman. Alam mo naman, laging may away ang mga magkasintahan, pero yung sandaling yon, yung ilang segundo lang, biglang nagbago ang lahat. Ngayon, may saksi na. Pinabalik si Jacob para muling tanungin. Mas mabusisi na ngayon. Hindi sumigaw yung pulis sa kabilang mesa. Hindi rin nagbanta. Pinakita lang niya yung mga litrato, mga pahayag, at yung mapa ng mga pinuntahan ni Jacob. Tapos dahan-dahan niyang tinanong, "Sinundan mo ba siya nung sumakay siya sa bus?" Tumingala si Jacob, nangingitim ang mukha. "Hindi. Nakita mo ba siya? Mamaya? Bumaba ba siya bago umabot sa poste?" "Hindi. Sinabi ko sa'yo na umuwi na ako, pero hindi ka naman. Sinasabi ng telepono mo na iba ang nangyari." Humigpit si Jacob sa paghinga. "Natakot ako." "Sige." Nagsimula na silang tingnan ako na parang kriminal na may ginawang masama. Hindi ko alam ang sasabihin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Umupo ng nakasandal ang opisyal. "Sige, tulungan mo kaming maintindihan. Sabihin mo sa amin ang totoong nangyari nung gabing iyon." Pero wala nang masabi si Jacob. Nilitong niya ang mukha sa mga kamay niya at bumulong. "Hindi ko siya sinaktan. Sumpa ko." Gusto ng pulis na maniwala sa kanya. Pero ang paniniwala ay hindi pa rin ebidensya. At habang nawawala pa rin si Marta, habang tahimik ang kanyang telepono at ang kanyang upuan sa bus ay walang patutunguhan, si Jacob ang nanatiling anino sa gitna ng misteryo. Palaging tahimik ang bahay ng Kowalska, hindi yung tahimik na mahinahon at payapa, kundi yung matindi, nagbabantang katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang bawat galaw sinusukat, bawat salita pinapasan, isang katahimikan na hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa may tinatago. Nang nawala si Marta, lalo pang tumindi ang katahimikan. Ang kwarto niya, hindi na bago. Si nanay na si Alessia, nililinis ang lamesa tuwing isang araw, kahit wala nang nakaupo doon. Paulit-ulit niyang tinatakip at inaayos ang kumot, iniiwasan ang tingin sa naka-frame na litrato sa pader. Si Marta, 17 na taong gulang, nakapulupot ang buhok, bahagyang ngumingiti na parang hindi sigurado kung gusto niyang makuha sa litrato. Tahimik si Thomas sa mga unang araw. Nang dumating ang pulis para magtanong, sumagot siya ng maiksi, pero magalang. "Oo, umalis siya nung Biyernes. Hindi ko siya nakita noon araw. Nasa trabaho ako. Palagi niyang dinadagdag yang parte na yan. Nasa trabaho ako na parang sandigan panangga. May posisyon siya sa lokal na tanggapan ng pamahalaan, isang papel na kailangang maging maaasahan, malinis, at iginagalang siya. At ganun nga siya, lalo na sa paningin ng publiko. Pero sa loob ng bahay, iba ang nangyayari. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang matatag, mahigpit, tradisyonal. Yung mga kaibigan ni Marta, kakaunti man sila, naaalala kung paano siya palaging umiwas ng usapan kapag nababanggit ang pangalan niya. Minsan sa isang birthday party, may nagbiro tungkol sa pagiging mahigpit. Mga magulang. Ngumiti si Marta pero hindi umabot sa mga mata niya yon. Sabi niya, "Hindi niyo alam kung ano ang nangyayari sa bahay," sabi ng isang babae sa mga investigador kalaunan. Tapos, hindi na siya nagsalita pa. Mas naging matyaga ang pulis sa pagsisiyasat. Tinawag nila si Alessia para sa pangalawang interview. Nakaupo siya, mahigpit hawak ang kanyang bag sa kandungan, mahina ang boses.
Sabi niya, medyo tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Parang lumalayo. Akala ko dahil sa school or siguro sa boyfriend niya. May kinatatakutan ba siya? Tanong ng opisyal. Si Alessia. Nag-alinlangan siya. Hindi takot. Medyo nag-iingat lang. Hindi siya masyadong nagsalita. Magkakasundo ba sila ni Thomas? Mas matagal ang pagtigil niya sa pagkakataong iyon. Oo, sabi niya, pero ang bilis naman. Nagtala ang opisyal. Mamaya, sa mas casual na usapan, nagkamali si Alessia. Nabanggit niya na nandito si Tomas sa bahay para kumain nung umalis si Marta. Pero sinabi ng opisyal na buong araw daw si Tomas sa trabaho. Kumilat si Alessia na realize ang pagkakamali. Hindi, ang ibig kong sabihin, dumaan lang siya para kunin ang isang file. Hindi siya nanatili. Wala namang espesyal. Maliit pero may ibig sabihin ang hindi pagkakatugma. Tapos dumating ang kapitbahay. Si Ange, isang retiradong mekaniko na nakatira 2 bahay lang ang layo, sinabi sa pulis na ilang beses na siyang nakarinig ng pagtataas ng boses mula sa bahay ng Kowalska. Karamihan ay may tinakpan na tunog, sabi niya. Pero minsan, nasa labas ako at narinig ko siya, si Marta na sumisigaw. Hindi parang nag-aaway, parang nakikiusap. Anong sinasabi niya? Tinanong nila, sabi niya. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Hindi ako gagawa. Ang linyang ito na nakasulat sa kwaderno ang naging susi sa investigasyon. Bigla, naging focus. Lumipat ang focus mula sa boyfriend papunta sa pamilya, lalo na kay Thomas. Ang kanyang alibay, na dati ay tinanggap ng walang kwestiyon, ay muling sinuri. Nang tawagan ang opisina niya, lumabas na hindi siya nag-clock in hanggang 11:30 ng umaga nung umalis si Marta. Walang makapagpapatunay kung nasaan siya mula 8 hanggang 11 ko. Nang tanungin muli, naging depensibo ang tono ni Thomas. Nasagot ko na yung mga tanong na yan, sabi niya habang kumikibot ang panga. Kailangan lang natin linawin yung ilang detalye. Wala akong ginawang mali. Wala namang nagsabi na may ginawa ako, pero sinusubukan lang namin. Naiintindihan niya. Tumingin siya pababa. Mukhang may iniisip siya. Palaging may tinatago yung babae na yon. Anong klaseng sikreto kaya? Hindi sumagot si Thomas. Sa halip, tumayo siya at tinanong kung tapos na ba ang interview. Hindi pa. Habang mas pinag-iimbestigahan ng pulis, lalo namang umiwas si Tomas. Nagpapalipat-lipat siya ng usapan, naiirita, at ang mga sagot niya ay malabo. Minsan, nang tanungin siya ng direkta kung nag-away ba sila ni Marta noong araw na nawala siya, sinabi niya, "Nag-usap kami. Bata pa siya noon, may mga hindi pagkakaintindihan. Pero yung tono at paghigpit ng boses niya, parang may iba pa." Nang kinausap ng mga opisyal ang pinsan ni Marta na si Daria, isang babae na minsang nanirahan sa kanila nung tag-init, may sinabi siyang di inaasahan. Hindi raw siya komportable na mag-isa kasama siya. Sabi ni Daria, hindi siya nagsabi ng partikular na dahilan, pero ramdam kong lagi siyang tense kapag nandun siya sa kwarto. Tinanong mo ba siya kung bakit? Tumango si Daria. Sabi niya, komplikado. Umunahaw ang mga salitang iyon sa ulat. Komplikado na ngayon. Pati si Alicia nagbago na. Parang naging maliit siya, pagod. Tigil na rin siya sa pagwawasto sa sarili, mga interview. Bigla siyang huminto sa pagdepensa kay Tomas. Isang hapon, nakapikit ang mga kamay niya sa kanyang kandungan habang nanginginig. Bumulong siya. Sa tingin ko, may mga bagay na ayokong makita. Anong ibig mong sabihin? Parang sinusubukan niya akong sabihan ng isang bagay pero hindi ko siya pinayagang matapos. Bakit? Kumilat si Alicia, kumikislap ang mga mata niya. Kasi natakot ako sa maririnig ko. Sa huli, walang formal na akusasyon na isinampa. Walang ebidensya, puro puwang, katahimikan at anino lang. Pero nanatili ang mga tanong at lalong tumindi kasi kung natakot si Marta sa isang tao, kung gusto niyang makatakas, baka hindi si Jacob iyon. Baka ang panganib ay nasa loob mismo ng bahay niya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, tapos buwan. Unti-unting nawala si Marta sa balita. Ang mga poster niya na dati ay bago pa lang nakakabit sa mga pader at bulletin board. Unti-unting kumupas at kumurba dahil sa araw at panahon.
Ang pangalan niya, na dati ay binabanggit ng may pagmamadali, naging parang dagdag na tala na lang. Sa istasyon ng pulis, nakapatong ang kaso pero hindi pa rin natutuklasan. Umiiyak na ang mga lead. Ang nobyo niya, ang ama sa asawa, pati yung sinabing nakita ng kapitbahay. Wala talaga siyang nadalawang patunay. Walang bangkay, walang liham ng ransom, wala kahit anong ebidensya ng krimen, puro pagkawala lang. Umupo si Jacob sa gilid ng luma niyang kama, nakatitig sa sahig. Ang mga pader ng kwarto niya noong bata pa siya ay punong-puno pa rin ng mga poster ng banda at mga luma ng tiket, pero wala na silang saysay ngayon. Bumalik siya para bisitahin ang nanay niya, pero hindi talaga tamang tawagin na bisita. Parang pagtatago na lang. Hindi na niya nahawak ang gitara niya ng ilang linggo. Hindi niya kaya. Siya mismo ang nagbukas ng kaso. Sinubukan na niya ang lahat. Emails, flyers, mga pribadong detektib. Wala pa ring nakakita ng anuman. Ang lungsod na dati maliit at pamilyar, ngayon ay parang maze na. At kahit anong kanto ang lakaran niya, wala pa rin siya. Dahan-dahang kumatok ang nanay niya bago pumasok. Kain ka na ng konti. Hindi ako gutom. Hindi ka pa rin kumakain buong araw. Hindi siya sumagot. Umupo siya sa tabi niya at inilagay ang kamay sa balikat niya. Magaan lang, parang nagdadalawang isip. Baka nasa labas pa siya, mahina niyang sabi. May mga tao talagang nawawala. At babalik. Oo, ang sabi ni Jacob. At minsan hindi naman. May sandaling tumahimik. Hindi ko akalain na titingnan nila ako ng ganyan, dagdag pa niya. Yung mga pulis, mga kapitbahay, pati si Alicia, parang may nagawa akong mali sa kanya. Alam kong hindi ko naman ginawa. Pinahintulutan niyang manahimik. Tapos, hindi siya hinarap. Tanong niya, sa tingin mo may napalampas akong senyales? May palatandaan ba na hindi ko naintindihan? Hindi siya sumagot. Sa bahay ng Kowalska, naging mapait ang katahimikan. Si Alicia ay dumadaan sa mga kwarto na parang multo, humahaplos. Mga bagay na wala ng kwenta. Nakalapag ang sapatos ni Marta sa tabi ng pinto, hindi nagalaw. Nakaayos pa rin ang mga libro niya sa estante, naka-alphabetical ang pagkakaayos. Ang paborito niyang scarf, berde na may maliliit na burdang bulaklak. Nakasabit sa likod ng pinto, pinupuntahan ng alikabok. Halos hindi nagsalita si Thomas. Pauwi siya ng gabi, umalis ng maaga. Pagdating niya sa bahay, nananatili siya sa opisina niya sa likod ng nakasarang pinto. Naka-off ang TV, tahimik ang radyo. Isang gabi, nakatayo si Alicia sa hallway, nakatitig sa pinto. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon kumatok siya. Hindi siya sumagot, kumatok siya ulit. Tomas, may mga yapak na papalapit. Bumukas ng bahagya ang pinto. Ano yan? Tanong niya. Kailangan kitang kausapin. Napataas ang kilay niya. Naalala ko kasi yung mga nangyari, sabi niya. Tungkol kay Marta. Kung paano siya nagbago. Napikit ng bahagya si Thomas. Napag-usapan na natin yan. Hindi, sabi niya. Mas matatag ang boses ngayon. Ikaw ang nagsalita. Ako ang nakinig, tahimik si Thomas. Dapat mas marami akong tanungin, dagdag niya. Pero ayokong makita yung totoo. Yumuko si Thomas sa pintuan. Mag-ingat ka, Alicia. Nakakagawa ng haka-haka ang lungkot. Ganun ba? Matagal siyang tiningnan tapos isinara ang pinto. Sa iba pang lugar, muling binuksan ng punong investigador ang kaso. Detalyadong sinuri ang timeline ni Marta. Bawat minuto ay naitala, pero may mga puwang. Sobrang dami. Yung nawawalang oras nung namatay yung cellphone niya, yung hindi kumpirmadong nakita siya, yung malabo at magkasalungat na mga pahayag, at yung tahimik na stepfather niya. Binuksan niya yung folder na may mga litrato sa bus station nung gabi ng pagkawala ni Marta. Malabo ang mga larawan, halos mga anino lang. Napahinto siya sa isang tao, matangkad at payat, nakaitim na hood na nakatago sa likod ni Marcia. Sinubukan ng enhancement team na linawin ito. Ang resulta, malabo pa rin at parang buhaghag. Walang mukha, walang detalye. Pero may kung anong di maipaliwanag na nakakapit sa isip niya. Nag-iwan siya ng tala sa gilid, hindi kilalang liham. Oras, 18:42. Balikan.
Pero wala namang nangyari. Nananatiling bukas ang kaso. Nawala pa rin si Martir. Hindi pa rin napupuno ang mga puwang. At walang nakakaalam kung gaano sila kalapit sa katotohanan. Ang unang naalala niya ay ang tunog ng kandado. Isang mabigat na click, metaliko at panghuli, sinundan ng katahimikang sobrang lalim na parang pinipisil ang kanyang mga tenga. Nakaupo si Marcia sa kutsyon. Kung pwede mo nga yang tawaging kutsyon, halos patag na tumpok lang ng tela at mga spring. Madilim ang kwarto, hindi lang dim, kundi sobrang dilim na para bang nawawala ang sarili mong mga kamay sa harap ng mukha mo. Tumigil na ang oras sa pagbibigay ng kahulugan dito. Sinubukan niyang bilangin ang mga araw sa simula sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga pagkain. Isang tray ang ipinasok sa butas ng pinto 2 beses sa isang araw, tapos minsan na lang. Minsan. Wala. Hindi tama ang takbo ng ritmo. Ginawa niya yon para mawalan siya ng bilang. Para makalimot siya. Hindi niya maalala kung kailan kinuha ang phone niya. Siguro sa bus. Siguro bago pa siya sumakay sa kotse. Naalala niya ang boses niya. Magalang pero matatag. Usap tayo, Marcia. Sandali lang. Sa tingin ko may hindi pagkakaintindihan. Ayaw niyang sumama sa kanya. Pero kalmado siya. Mas mahirap tanggihan ang mga kalmadong lalaki. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nanggigipit. Basta sila ay naninindigan lang. Akala niya, sinusubukan lang niya. Para magpaliwanag ng isang bagay. Isang usapan siguro. Isang pagkakamali na pag-uwi niya, wala lang daw iyon. Hindi nga. Ang kwarto ay halos 8 talampakan lang ang lapad. Walang bintana, may isang timba sa sulok. Mga pader na konkreto na nagpapawis tuwing tag-init at nagyeyelo tuwing taglamig. May bentilador sa ibabaw ng pinto na mahinang bumubulong, pero walang dalang ginhawa. Sa simula, sumisigaw siya, tapos umiyak, tapos bumulong sa sarili para lang may marinig na ibang boses. Kumanta siya ng mga lumang lulabay, yung mga inaawit noon ng nanay niya habang sinisipilyuhan ang buhok niya. Nagbigkas siya, mga tula mula sa school. Nabanggit niya lahat ng guro na naaalala niya, bawat kalye na nadaanan niya, bawat gamit sa kwarto niya mula kaliwa hanggang kanan, paulit-ulit hanggang ang mga iniisip niya ay naging paikot-ikot. Minsan, kinaskas niya ang dingding, tig-isa para sa bawat araw na naisip niya, pero magaspang ang dingding at dumugo agad ang mga daliri niya. Sumuko siya pagkatapos ng 27 o baka 28. Naging multo ang oras. May mga panaginip din, malinaw pero nakakalito. Minsan, nananaginip siya na nasa bus pa rin siya, ang upuan sa tabi niya ay mainit mula sa araw. Minsan naman, nasa ilalim siya ng tubig, sumisigaw siya, pero walang bula ang lumalabas. Pinakamasama ang mga panaginip na malaya siya, naglalakad ng walang sapin sa damuhan o umiinom ng malamig na lemonade sa isang bangko. Tapos, gigising siya. At ang kisame ay sobrang lapit sa mukha niya ulit. Tapos, ang hangin, sobrang siksik para makahinga. Natutunan niyang huwag mangarap pag umaga. Natutunan niyang huwag umiyak pag gabi. Hindi niya madalas makita si Merrick. Siguro minsan sa isang linggo, o mas madalang pa. Minsan binubuksan lang ni Merrick ang pinto ng konti para ihagis ang pagkain o bagong damit. Minsan naman, nakatayo siya sa pintuan, at kinausap siya ng mahinahon, parang pasyente, gamit ang kalmadong boses sa likod ng bahagyang bukas na pinto. Pasensya na, Marta. Seryoso ako. Pero kailangan mong maintindihan. Medyo komplikado ito. Hindi siya sumagot. Alam kong mahirap, dagdag niya. Pero makikita mo rin. Balang araw maiintindihan mo rin lahat ng ito. Gusto niyang sumigaw sa kanya itanong kung bakit. Ano ba ang nagawa ko? Bakit ako? Pero tuyo ang kanyang lalamunan at parang naglaho na ang mga salita niya. Wala ditong makikinig sa galit, puro konkreto lang, puro dilim. Isang araw siya, hindi niya masabi kung kailan. Biglang kumurap ang mga ilaw, sandali lang, parang kidlat ang liwanag. Mabilis siyang kumurap, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, lumitaw ang mundo sa paligid niya. Ang mga mantsa sa sahig, ang kalawang sa bentilador, ang manipis na alikabok,
na sumasayaw sa biglaang liwanag tapos muling nagdilim. Pero sapat na iyon. Sapat para maalala ang kulay. Sapat para maalala na may mundo pa rin. Pinanghawakan niya ang sandaling iyon ng ilang linggo. May salamin sa isip niya dati, alaala ng sariling mukha, matalim na mga mata, malambot, balat, may bahagyang nunal sa kanyang kanang templo. Dati siyang nagsusuot ng pilak na kwintas, regalo mula sa kanyang tiya. Dati niyang tinatahi ang buhok kapag kinakabahan siya. Nakalimutan na niya lahat ng iyan. Ang babaeng nasa alaala niya ay naging ibang tao na, katang-isip, lumulutang. Nawala ang tono ng kanyang boses. Ang pangalan niya'y parang hiniram lang. May mga araw, matagal na walang laman na araw, na nakalimutan niyang tao siya. Naging galaw siya, likas na pakiramdam, hininga, at tulog. Pero minsan kapag gumalaw ang hangin ng bahagya, parang may simoy, o kapag may sumilip na sikat ng araw sa ilalim ng pinto, naaalala niya. Naalala niya ang boses ng nanay niya, matalim pero maawain. Naalala niya ang gitara ni Jacob, laging hindi tumutunog ng tama. Naalala niya ang mga libro, mahahaba at mabibigat na libro, amoy lumang pahina, at naalala niya ang pakiramdam sa labas, damo sa ilalim ng mga paa, kirot ng malamig na hangin, init ng araw ng Hulyo sa hubad na balikat. Yung mga alaala na yun ang naging mga dasal niya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon nang marinig niya yung ingay. Hindi yung karaniwang kalansing ng metal na tray ng pagkain o ang buzzing ng bentilador. Iba to, mabigat na mga yapak, higit pa sa isang pares, mga boses na lalaki, agad-agad. Yumakap siya sa malayong pader, di sigurado kung totoo ito. Humihina ang hininga niya. Tapos, liwanag, maliwanag, puno, sobra. Umungol ang pinto at nilamon ng liwanag ang buong kwarto. Itinaas niya ang nanginginig na kamay para tabunan ang mga mata. May isang tao na pumasok. Miss, naririnig mo ba ako? Hindi siya gumalaw. Isa pang boses, mas malumanay. Ligtas ka na ngayon. Gusto niyang maniwala, pero di alam ng katawan niya kung paano. Tapos dumating ang mga kamay, banayad, may guwantes, nag-angat. Siya, niyayakap siya. Pakiramdam niya wala siyang bigat. Parang lumulutang siya. Ang mundo ay naging ingay, malabo, at gumagalaw. At umalis si Marta Kowalska sa silid na kung saan walang pangalan ang mga araw. Halos aksidente lang. Hindi na tiningnan ni Detective Craig ang file ni Marta Kowalska ng mahigit 1 taon. Hindi dahil sumuko siya, pero dahil wala na siyang mahahanap. Natuyo na ang mga lead, ang mga interview ay naglaho na, at ang lungsod, sa walang katapusang pag-ikot ng mga bagong krimen at sariwang trahedya, ay nagpatuloy na. Pero nung umaga na iyon, may memo na bumagsak sa kanyang mesa. Isang internal audit mula sa Ministry of Social Affairs. Maraming kaso ang nire-review, mga tumatanggap ng pangmatagalang tulong na hindi na-verify sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng listahan, may isang pangalan na hindi niya kilala pero tumigil siya bigla nang makita ito. Marta Kowalska, status active, category individual support recipient, huling transfer 3 taon na ang nakalipas. Hindi ito makatwiran. Nawawala si Marta mula pa noong 2012. Walang patunay na patay siya pero wala ring senyales na buhay. At kahit ganun, nagpatuloy ang bayad ng 3 taon pagkatapos. Ang pagkawala niya. Pinilahan ni Craig ang pangalan gamit ang pulang panulat at tinawagan ang audit officer. Maikli lang ang usapan at mas nakakabahala kaysa inaasahan niya. Oo, na-verify ang account noon, sabi ng babae, nilagdaan ng case manager. Sino? Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Si Marek Lewandowski, naalala niya ang pangalan. Lahat naman ay nakakakilala sa kanya. Hindi lang siya basta social worker, siya ay simbolo sa komunidad. Mga parangal, coverage sa lokal na pahayagan, mga charity event, palaging magalang, palaging maayos, kilala sa pagtulong sa mga pinakamahina sa lungsod. Ang mga walang tirahan, mga matatanda, mga hindi napapansin, isang lalaki na sobrang malinis ang reputasyon. Umupo si Crowley nang nakahilig sa kanyang upuan.
Kinuha niya ang Marty file sa cabinet at inilatag ito sa ibabaw ng mesa. Ang orihinal na ulat ng pagkawala, mga salungat na pahayag ni Jacob, ang misteryosong lalaki sa surveillance na litrato, mga dead ends. Binuksan niya ang pahina kung saan nakasulat ang interview kay Lukasz, ang saksi na nagsabing nakita niyang kausap ni Marta ang isang lalaki malapit sa bus station noong araw na nawala siya. Sa noong panahon na iyon, wala pa itong pinuntahan. Hindi alam ni Lukasz ang pangalan ng lalaki. Ang alam lang niya ay matangkad siya, payat, siguro nasa 40s na, maitim ang buhok, may suot na salamin. Noon, gumawa ang pulis ng composite sketch. Malabo, sobrang malabo. Walang nakatugma doon. Pero ngayon, nang muling tingnan ni Crowake, may nakita siyang iba. Ang hugis, ang tindig. Hindi eksakto pero malapit. Naghanap siya ng litrato ni Marek Lewandowski online. Ang unang lumabas na larawan ay mula sa isang community event. Nakasuot ng suit jacket, may hawak na clipboard, nakangiti. Isang lalaking mapagkakatiwalaan mo, isang lalaking hindi mo kailangang questionin, at iyon ang dahilan kung bakit ito delikado. Nagmaneho si Tia Cry papunta sa opisina ng social services bago magtanghalian. Moderno ang gusali, gawa sa salamin at metal, at makintab ang mga sahig. Tinanong niya ang receptionist kung nandyan si Marek. Hindi na daw siya nagtatrabaho dito ng halos 4 na taon. Bakit? Siguro nagretiro o nailipat siya. Hindi siya sigurado. Humingi siya ng lumang records ni Marek. Nag-atubili ang receptionist pero pinakita ni Cry ang kanyang badge. Sa loob ng drawer ng mga files, manipis ang personnel folder ni Lewandowski. Sobrang nipis. Walang reklamo, walang babala, puro papuri pa nga. Pero may pakiramdam siyang mali. Sa huling tala ng kaso niya, may mga pangalan ng mga taong kalaunan ay hindi na maabot o lumipat na. Isa sa kanila ay lumitaw din sa listahan ng audit. Kinuha ni Cry ang mga kopya at umalis. Nang hapon na yon, nagmaneho siya papunta sa bahay na nakalista kay Lewandowski. Isang lumang bahay sa dulo ng bayan, lagpas lang sa riles ng tren, bahagyang natatago sa likod ng mga punong kahoy at bakal na gate. Para siyang kuha sa kwento, puting bricks, asul ang kulay, mga kurtina na nakasara, maayos na hardin, yung klase ng bahay na parang hindi nangyayari ang mga masamang bagay. Pinindot niya ang doorbell. Walang sumagot. Nilakad niya ang paligid, napansin ang mga nakasara na kurtina, ang bahagyang amoy ng basang lupa. Naramdaman niya ulit yon. Yung kati sa likod ng leeg, yung pakiramdam na may mali. Mamaya ng gabi, tinawagan niya ang supervisor niya. Sa tingin ko may na-miss tayo, sabi niya. Matagal na yon, saig ang supervisor. Naghahanap ka na naman ng multo, Crowake. Siguro nga pero may pangalan itong to. Yung amoy ang nagbukas ng kaso. Bukas. Nagsimulang magreklamo ang mga kapitbahay ilang araw na ang nakalipas. Isang mabigat at nakakasukang amoy ang nagmumula sa bahay ng mga Lewandowski. Sa una, inakala ng mga tao na problema lang sa imburnal. Tapos naman, patay na hayop daw pero hindi ito nawala. Nanatili itong malakas, malagkit at hindi natural. Nakatalikod si Detective Craig sa harap ng bahay muli. Ngayon may warrant na hawak. Parang walang nagbago sa property. Parehong maayos ang trimmed na mga palumpong. Pareho ang pininturang mga shutter. Wala sa hitsura nito ang nagpapahiwatig ng panganib. Ganyan talaga ang mga halimaw na isip niya. Palaging tahimik ang itsura. Parang baluti. Pumasok ang mga opisyal sa harapang pinto. Walang pinilit na pasukan, walang palatandaan ng gulat. Malinis na malinis ang loob. Kinis ang mga muebles, nilinis ang sahig. May bahagyang amoy ng lavender sa hangin, para bang may nagpasindi ng insenso para itago ang amoy ng isang bagay. Naghiwa-hiwalay sila. Naglakad si Craig sa sala, napansin ang mga hanay ng libro, ang mga naka-frame na sertipiko sa pader. Mamamayan ng taon, natatanging serbisyo sa komunidad, tagapagtanggol ng mga walang boses. Hindi niya nawala sa isip ang kabalintunaan nito. Bumaba siya. Ang pasilyo papunta sa kusina. Doon niya yon nakita. Nakasara ang pintuan ng basement, may tanso na kandado sa labas. Luma pero matibay. May mga gasgas sa sahig malapit doon. May inilipat, tawag niya, kailangan ko ng tao dito.
Dumating si Officer Selena, ilang segundo lang ang lumipas. Magkasama nilang binuksan ang kandado at pinasok ang pintuan. Biglang sumalubong ang amoy. Hindi lang amoy ng pagkabulok, mas komplikado pa. Halo ng amag, di nalinis na balat, lumang pawis at takot. Dahan-dahan silang bumaba gamit ang flashlight. Pumipitas sa makapal at hindi gumagalaw na hangin. Kumalampag ang hagdan sa kanilang bigat. Ang basement, tulad ng buong bahay, ay maayos, pero parang pinagpraktisan lang. Maayos na nakatambak ang mga kahon, may label ang mga cabinet. Sobrang kaayusan. Tapos nakita ni Croake iyon. Isang aparador na nakadikit sa malayong pader, may mga gas-gas sa sahig mula noong hilahin ito papunta sa pwesto. Lumapit siya, bumilis ang tibok ng puso. "Tulong mo ako ilipat ito," sabi niya. Pumuwersa sila. Tumanggi ang aparador, tapos gumalaw na may mababang kalansing na tunog. Sa likod nito, halos di na makita, may mabigat na pintuan na metal, industrial at reinforced. Hindi yan yung klase ng pintuan sa bahay ng pamilya. "Jesus," bulong ni Selena. "Ano to?" Hindi sumagot si Crowley. Nakakita siya ng set ng mga susi sa itaas na drawer malapit doon. Isa-isa niyang sinubukan. Sa pangatlo, may tunog na click. Bumukas ang pintuan na may unggol at ang nakita nila ay puro dilim lang. Tumigil sila saglit. Unang pumasok ang liwanag ng flashlight, nanginginig at ditiyak. Yung nakita nila ay hahanapin silang pareho buong buhay nila. Ang kwarto ay mga 6 na talampakan sa 8. Semento, walang bintana, walang ilaw, puro kutson lang sa sahig, punit-punit, basa at balot ng dumi. May timba sa sulok, tanikala na nakakabit sa dingding, ang dulo nakatupi sa lupa. At sa sulok, may isang tao, maliit, payat, walang galaw, si Marta. Mahaba ang buhok niya, buhaghag, at kulay abo dahil sa alikabok. Ang balat niya ay nakabagay na sa buto. Maputla dahil sa mga taong walang sikat ng araw. Bukas ang mga mata niya, pero walang konsentrasyon, nakatitig sa malayong dingding na parang natrap pa rin sa isang pribadong bangungot. Hindi siya kumukurap. Hindi siya nagsalita. "Marta," bulong ni Cry. Walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ligtas ka na ngayon. Narito kami para tumulong." Bahagyang gumalaw ang mga mata niya, dahan-dahang nanginginig, tapos tumigil ulit. Yumuko siya. "Naalala mo ba ang pangalan mo?" Wala. Nag-radio si Selena para sa mga paramediko. Ilang minuto lang, napuno ng ingay ang basement. Mga yapak, mga boses, mga stretcher na hinihila pababa, pero hindi kumilos si Marta. Hindi siya tumugon sa tunog, sa ilaw, o kahit sa mga kamay na mahinahong nag-angat sa kanya. Humakbang si Craig pabalik habang dinala siya ng mga paramedic pataas ng hagdan. Marami na siyang nakita sa kanyang trabaho. Mga krimeng ginawa sa galit o damdamin. Pero iba ito. Kailangan nito ng pagpaplano, pasensya, at kontrol. Nandito siya buong panahon, hindi lalampas sa 5 kilometro mula sa bahay niya, ilang minuto lang mula sa nanay niya, kay Jacob, sa parke kung saan siya dati nagbabasa, at walang nakakaalam. Sa taas, siniyasat nila ang natitirang bahagi ng bahay. Sa isang nakalock na drawer sa study ni Lewandowski, nakakita sila ng mga files, 2 ng mga ito, bawat isa may pangalan, marami sa mga iyon. Natugma ang mga tatanggap mula sa Social Services Audit. Ilan ang nakumpirmang mga nawawalang tao. Sa loob ng mga folder ay may mga tala, record ng bayad, peke na mga pirma, at sa likod ang file ni Marta. Nakasulat ang pangalan niya ng maingat. Sa ilalim nito, isang litrato ng kanyang ID card, may kalakip na nota sa ibaba. Aksidenteng pagkakalantad, hindi planado, dapat kasama. 3 beses binasa ni Cry ang mga salita, hindi planado, dapat kasama. Isinara niya ang file at sa labas, nagsimulang magtipon-tipon ang mga kapitbahay. May tumawag sa lokal na balita. Dumating ang isang reporter nang bigla. Oras na para makita ang ambulansya na umaalis, mga pulang ilaw na kumikislap sa puting pader ng bahay. "Buhay pa siya?" tanong ng reporter. Hindi sumagot si Crowig. Sa halip, bumalik siya sa bahay, ang perpektong bahay
na may perpektong lalaki at perpektong kasinungalingan na tumagal ng halos 1 dekada. Sa likod niya, unti-unting sumara ang pinto. Sa una, akala niya panaginip lang uli iyon. Ang dilim ang naging tanging realidad niya, malalim, walang katapusan, pamilyar. Tumigil na siyang maniwala sa ibang lugar, sa ibang panahon, pati na sa sarili niya. Nagsimulang malabo ang mga alaala, parang mga pahinang nabasa ng tubig, pero biglang may nangyari. Isang tunog na matalim at totoo ang pumutok sa katahimikan. Metal na tumatama sa metal. Unang maririnig na parang nakatabingi, tapos tumindi, mga yabag. Natigilan siya, nangihina ang mga braso niya at pumipitpit habang niyayakap ang mga tuhod. Mas mahigpit ang likod niya, na nakadikit sa malamig na pader. Nagbago ang hangin, kumilos ito, tapos may liwanag. Hindi alaala, hindi kumikislap. Totoong nakakasilaw na liwanag, puti, malawak, at nakapalibot. Pumikit ng mahigpit ang mga mata niya, na hindi sanay sa liwanag. Sumakit ito sa likod ng mga talukap niya. Siya, naiiyakan, mahina, at parang may hilo. Reflex lang, hindi talaga boses. Marta, yung pangalan lumutang papunta sa kanya, nagdadalawang isip, natatakot na maliin. Hindi siya gumalaw. Sumunod ang isang boses, banayad at mababa. Ligtas ka na ngayon, nandito kami. Ligtas? Hindi niya maintindihan yung salita, parang galing sa ibang lengguwahe, ibang mundo. Ang ligtas ay para sa mga taong may pinto na bumubukas, bintana, kalangitan. Sinubukan niyang magsalita, wala, hiningang punit lang. Tapos may mga kamay, hindi magaspang, hindi mabilis, maingat inangat siya. Isang braso sa ilalim ng mga tuhod, isa pa sa paligid niya, pabalik. Ang katawan niya parang wala ng timbang dahil gutom at paralysis, halos hindi na makipaglaban. Ang ulo niya'y bumagsak sa dibdib, hindi pa buo, matibay, mainit. Mga boses ang pumapalibot sa kanya, nagmamadali, sobra, malakas. Muling ipinikit niya ang mga mata. Dinadala siya pataas ng hagdan. Nagbago ang hangin. Mas mainit, mas tuyo, may halong matalim na amoy, disinfectant amoy, mula sa kanyang nakaraan. Hindi niya alam kung nasaan siya, pero alam niyang hindi iyon ang lugar. Hindi yung kwarto, hindi yung dilim. Palipat-lipat ang kanyang pag-iisip. Mga biglaang tanaw, isang sirena sa malayo, malamig na kumot, isang kamay. Dinukot ang buhok niya sa noo, mga karayom, tubo, malumanay na mga boses, bumulong ng pangalan niya tapos katahimikan. Nang magising siya muli, mag-isa siya o kahit papaano sa kwarto, amoy ospital. Mahina ang ilaw. May mahinang humming na nanggagaling sa monitor malapit sa kama niya. Nang itaas niya ang mga kamay, nanginginig ito. Manipis na halos mailarawan sa balat niya, parang transparent. Dahan-dahan niyang hinipo ang mukha niya at naramdaman ang mga luha na hindi niya alam na nandun pala. May bintana. Matagal niyang pinanood ito. Sa labas, dahan-dahang bumabagsak ang niyebe, banayad. Tahimik na mga puting niyebe na dahan-dahang bumabagsak sa ilalim ng dilaw na liwanag ng street lamp. Ang kanyang refleksyon ay bahagyang lumitaw sa salamin, pamilyar pero parang banyaga rin. Hindi niya nakilala ang kanyang mga mata, pero bukas ito at nakatingin sa ilaw. Nang bumalik ang pulis sa bahay ng Lewandowski, dala ang pangalawang warrant, wala na si Merrick. Hindi muna napansin ng mga kapitbahay. Palagi siyang tahimik, magalang, pero malayo sa iba. Maayos ang kanyang hardin, walang laman ang kanyang mailbox, walang nakakita ng moving truck, walang sigawan, wala ring ingay. Kaluguhan, pero tahimik. Sobrang tahimik. Nakatali si Detective Crowig sa study ni Merrick ulit, nakatitig sa walang laman na mga drawer, yung nawalang hard drive sa mesa. Nawala na rin yung mga gamit sa closet. May isang maleta na nawala. Alam niya na paparito kami, sabi ni Selena. O alam niya na may paparating, bulong ni Craig. Wala silang nahanap kundi mga anino. Pero dun nagsimula yung unang pagkakamali nung hapon na yon. May nag-withdraw sa isang ATM sa Tarnowski Gori, 40 kilometros sa Hilaga. Yung card na ginamit ay pag-aari ng isang lalaki na si Thomas Jurich, na opisyal ng patay simula pa noong 2016. Isang pangalang
Lumabas sa peke ni Lewandowski na mga kaso. Sa CCTV footage may matangkad na lalaki na naka-dark coat. May suot na sombrero at scarf na halos tinatakpan ang mukha niya. Pero yung gate, yung tindig, siya yon. May isa pang withdrawal 2 oras pagkatapos sa Opal. Tapos isa pa kinabukasan malapit sa Rocklo. Mabilis siyang bumabagtas palabas ng kanluran. Gusto niyang makarating sa border ng Germany, sabi ni Craig. Malamang sa tren. Alam niya na bantay ng mga daan. Nag-alerto sila sa border control. Pinakalat ang larawan niya. Sa bawat bus station, sa bawat train platform. Naka-alert na sila. Naging karera na laban sa oras. Samantala, ni-trace ni Cry ang pinanggalingan ng pera. Yung mga account na ginamit ni Lewandowski ay luma, pero aktibo pa, nakarehistro sa mga pekeng pagkakakilanlan na dati ng pag-aari ng mga mahihina, mga walang tirahan, mga may sakit sa isip, yung mga nakalimutan na ng lahat. Naitayo niya yung isang network ng mga multo, mga taong walang nagpapansin. Si Marta lang ang hindi kasama dito. May nakita siya na hindi dapat niya nakita. Siguro isang dokumento, siguro isang tawag sa telepono, o baka pangalan lang na nabanggit sa maling lugar. Sandali lang. At sapat na iyon para magpanik siya. Sapat para mawala siya sa kanya. At ngayon, habang unti-unting lumalantad ang katotohanan, ginagawa niya ulit yon. Sa ganap na 6:40 ng gabi, isang maulang Martes, may natanggap na tip mula sa isang ticket clerk sa istasyon ng tren sa Lenica. Isang lalaki na tugma sa paglalarawan kay Marek ang bumili ng one-way ticket papuntang Zoroch, ang huling bayan sa Poland bago ang border ng Germany. Oras ng pag-alis ay 7:05 ng gabi. Nasa daan na si Cry at ang kanyang team. 20 minuto na lang ang layo nila. Nag-radio siya ng abiso. Huminto ang tren, harangin. Tahimik na lumapit sila sa platform. Pagdating nila, naka-surveillance na ang istasyon. Mga pulis na naka-civilian ang damit ang naglalakad sa gitna ng tao, mata ay nakamasid, tainga ay nakatutok, tapos nakita nila siya. Tahimik na naglalakad si Merrick papuntang platform 4, may hawak na maliit na itim na duffel bag. Wala siyang halatang kinakabahan. Malinis ang kanyang coat, tuyo ang sapatos. Kumilos siya na parang naniniwala pa rin na kaya niyang maglaho sa dilim ng gabi. Sumunod si Cry sa likod niya, unti-unting lumalapit sa bawat hakbang. Merrick Lewandowski, tawag niya. Tumigil ang lalaki. Hindi siya lumingon. Sandali lang. Nakatayo lang siya doon parang iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Tinatantya ang tsansa niya. Tapos tumakbo siya sa platform, pababa sa hagdan, tumawid sa basa-basang kalsada. Hinabol siya ng mga pulis. Tumunog ang mga yabag. Umihip ang mga pito. Napahinto ang mga pasahero at umatras. Pumasok siya sa side gate papunta sa kalye. Dumadaan sa pagitan ng mga sasakyan. Ang bag niya ay parang nagpapalundag-lundag. Sinundan siya ni Craig, nanginginig ang dibdib. Tumitibok ng mabilis ang puso. Lumiko si Marek sa isang eskinita at naharang sa dulo. Huminto siya, hanga-hanga ang paghinga, nakayuko ang mga balikat. Sa likod niya, itinaas ni Cry ang kanyang boses, matatag. Tapos na. Hindi kumibo si Marek. Kumakatok ang ulan sa gilid ng kanyang sombrero. Dahan-dahan siyang umiikot. Ang ekspresyon sa mukha niya ay di mabasa, parang halo ng pagod at ginhawa. Hindi ko sinasadya na umabot ng ganito, sabi niya. Wala na yang silbi sa'yo ngayon. Bumagsak si Merrick ng bag pati maskara at sa istasyon sa ilalim ng matinding ilaw ng interrogation room, inamin ni Merrick Lewandowski. Hindi agad-agad, pero pagkatapos ng ilang oras ng katahimikan, habang dumarami ang ebidensya at mga larawan ng kwarto ni Marta, nasa harap niya lahat, nabigo siya, nagsalita siya ng mahina, parang kwento bago matulog. May narinig siya, sabi niya, nasa labas ako ng estasyon, nasa telepono ako. Akala ko hindi siya sapat ang lapit para marinig, pero nakatayo lang siya doon, naghihintay ng bus. Tiningnan niya ako, tiningnan ko siya, at alam ko na. Hindi siya pinutol ni Cry. Sinabi ko sa sarili ko na ipapaliwanag ko para pakalmahin siya, pero hindi ko kayang riskuhin. Hindi ko ito pinlano. Basta ako ang nag-react. At pagkatapos noon,
Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na pansamantala lang to, 1 linggo, tapos 2, pero hindi ko mapigilan. Siya ang naging paalala, saksi at paghihintay. Huminto siya sandali. Nagsimulang magdala ako ng pagkain, damit, libro para sa kanya, pero hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Parang nawala siya bago ko panalock ang pinto. Tinitigan siya ni Cry. Siya ay 19 anyos. Dahan-dahang tumango si Marik. Alam ko. Puno ang korte. Halos 10 buwan na mula nang matagpuan si Martir. 10 buwan ng mga balita, pagsusuri, galit ng publiko. Ang lungsod, na dati ay tahimik at antok na antok, naging sentro ng pambansang gulo. Nakaayos ang mga kamera sa hagdanan ng hukuman. Nagkakasiksikan ang mga reporter sa likod ng mga harang. Ang mga satellite truck ay umuugong sa labas na parang mga bakal na putakti. Sa loob, mabigat ang hangin. Pumasok ang hukom. Lahat ay tumindig. Nakaupo si Merrick Lewandowski sa mesa ng akusado. Nakasuot ng simpleng gray na Amerikana. Mas payat kaysa dati. Nakatiklop ang mga kamay ng maayos sa harap niya. Hindi siya lumilingon. Hindi sa mga nanonood, hindi sa mga press, hindi kay Marta. Nandoon siya. Pangalawang hanay, kulay asul na maputla. Tuwalya sa leeg, maikling gupit ang buhok. Nakayuko ang mga balikat na para bang naghahanda sa isang suntok na maaaring hindi dumating. Umupo si Alicia sa tabi niya. Isang kamay ay banayad na nakapatong sa pulso ng kanyang anak na babae. Sa kabilang side naman si Jacob. Hindi siya nagsalita simula nang pumasok sila. Hindi niya inalis ang tingin sa likod ng ulo ni Marik. Binasa ng malakas ang mga kaso. Ilegal na pagkakakulong, matinding pananakit, panlilinlang, pagsagabal sa hustisya, at iba pa. Unti-unting lumalabas ang mga patong-patong na katiwalian sa loob ng mga linggo ng investigasyon. Mga taong ninakaw, mga pekeng pagkakakilanlan, mga ghost account, pera ng gobyerno na napunta sa pribadong gamit. Pero lahat ng yan bumalik sa isang kwarto. Isang babae, isang pinto na nakasara na halos 1 dekada. Mga saksi na hindi nakakita ang tumestigo. Mga social worker na dati ay humahanga sa kanya, ngayon ay tahimik na nagsasalita, bahagyang nahihiya. Charismatic siya, mabilis kumilos. Nakakakuha siya ng resulta. Wala sa amin ang nakaisip nito. May ilan na nagduda. Maliit na mga nakatagong bagay, maling lagay ng file, pirma na hindi tugma. Pero walang nagsalita. Walang gustong maging unang magtaka laban sa kanya. Parang si Mick lang na tao. Tapos dumating yung mga eksperto, mga psychologist, doktor. Inilarawan nila ang kalagayan ni Marta nung nahanap siya. Grabe ang trauma, gutom na gutom, may senyales ng matagal na pagkakakulong, naguluhan sa alaala, sobrang alerto sa paligid. Kinausap nila yung tahimik na bangungot ng nakaligtas pero hindi napapansin yung nangyayari sa isip ng tao kapag nawala ang liwanag, oras at pagpipilian. Sabi ng isang doktor, baka hindi na siya tuluyang gumaling. Pero ang totoo, nakakabighani na nandito pa siya. Hindi kailanman itinanggi ni Manarik ang nangyari. Ginawa niya yon. Hindi niya sinubukang ipaliwanag. Nagpanik ako, sabi niya sa korte. Gumawa ako ng napakasamang desisyon. Tapos gumawa pa ako ng isa at isa pa. Bakit hindi mo siya pinakawalan? Tanong ng taga-usig. Tumingin si Merrick sa sahig. Kasi hindi ko alam kung paano haharapin ang ginawa ko, kaya inilibing ko na lang. Inilibing siya, ang ibig mong sabihin? Oo, bulong niya. Nagkaroon ng katahimikan. At ano ang sasabihin mo sa kanya ngayon? Bahagyang inikot niya ang ulo. Kay Marta, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon mula noon sa bus stop at sa pinakamaikling sandali. Sandali, huminto ang lahat sa silid. Pasensya na, sabi niya. Walang nagsalita. Mabagal na kumurap si Marta, tapos lumingon sa ibang direksyon. Sa huling argumento, malinaw ang boses ng taga-usig. Hindi ito krimen ng damdamin. Hindi ito isang sandaling pagkukulang. Ito ay isang matagal at planadong malupit na ginawa. Pinili niyang ipawala siya, alisin siya sa mundo, dahil mas madali kaysa harapin ang kahihinatnan ng sariling katiwalian. At dahil doon, kinuha niya ang 10 taon mula sa isang batang babae na wala namang ginawang masama. Nasa maling lugar sa maling oras.
Tahimik lang ang depensa. Wala nang masabi pa. Bumalik ang hurado sa loob ng 3 oras. Nagkasala sa lahat ng kaso. Sentensya, 27 taon. Walang posibilidad ng maagang paglaya. Hindi kumindat si Merrick. Tumayo siya, umiling ng 1 beses, at pumayag na madala. Nang dumaan siya sa hanay ni Marta, hindi na siya tumingin muli sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang gilid ng bangko hanggang pumuti ang mga kuko niya. Sa tabi, sumulong ang mga press. Nagliliparan ang mga tanong. Marta, magsasalita ka ba? Nararamdaman mo ba? Naihatid na ba ang hustisya? Sinisisi mo ba ang sistema? Pero hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang sumagot. Ang presensya niya ang nagsalita para sa kanya. Bawat hakbang niya pababa sa hagdan ng korte, mabagal, hindi matatag. Pero mas malakas pa sa kahit anong salita. At nung gabing iyon, nakatayo si Jacob sa labas ng apartment niya. Hindi sigurado kung dapat ba siyang kumatok. Malamig ang hangin. Ang hininga niya ay nagiiwan ng mga ulap sa dilim. Matagal niyang pinagmamasdan ang intercom tapos pinindot ang buton. Nagkaroon ng sandaling katahimikan tapos static. Marta, ako to. Walang sagot. Ako. Huwag kang mag-expect ng kahit ano. Gusto ko lang sabihin, masaya akong nasa bahay ka na. Tahimik. Lumiko siya para umalis. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Sa loob ng apartment niya, simple lang, maayos. May bookshelf, halaman, kumot na nakatiklop sa sofa. Binubro niya ng tsaa. Hindi sila masyadong nag-usap. Tiningnan niya ang mga kamay niya, mas payat kaysa sa naalala niya. Mas tahimik ang mga mata niya, pero nandyan siya. Totoo, buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, tanong niya, nagpa-practice ka pa ba? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi na masyado. Ikaw dapat? Mahabang katahimikan. Tapos bigla na lang. Tumingala siya at sinabi, akala ko noon, walang makakakita sa akin, parang nakalimutan na ako ng mundo. Lumingon siya at nilunok ang kanyang lalamunan. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Tumango siya. Alam ko. Palagi nang inisip ni Marta na kapag dumating ang kalayaan, parang liwanag na dumadaloy sa basag na pader ito, biglaan, nakakasilaw, at sobrang saya. Pero hindi ganoon. Ang kalayaan, lumalabas, ay tahimik. Dumadaloy ito parang hamog sa mga sulok ng bagong apartment niya. Nakabitin ito sa pagitan ng mga tanong na hindi niya masagot. Sa pagtiktik ng mga orasan, sa liwanag ng ilaw, ang kaluskos ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito kasiyahan. Hindi rin ito ginhawa. Katahimikan ito. Kawalan ito. Ito ang sumunod pagkatapos tumigil ang sigaw. At nagsimula na siyang mag-therapy ng 3 beses. Sa una, umalis siya bago matapos ang oras. Sa pangalawa, nanahimik siya habang hinihintay ng therapist. Nakatungo ang panulat. Sa pangatlo, nanatili siya ng sapat na oras para magsalita, pero baluktot ang mga salita. Nawala sa akin ang demastaon, sabi niya. Pero mas masakit, hindi ko na alam kung paano maghangad ng kahit ano. Hindi agad sumagot ang therapist. Tapos sabi niya, hindi mo kailangang may gusto ka ngayon. Minsan, tuwing umaga, nakatayo si Marcia sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga taong dumaraan. Mga aso na hinihila ang leash, mga batang nagdadala ng backpack, mga magkasintahan na nagtatalo, tumatawa, naghahalikan, gumagalaw. Naiisip niya kung alam nila kung gaano ito kahina-hinala, kung gaano kabilis makalimutan ng mundo ang isang tao, kung gaano kasimple ang mawala. Minsan naman, nagigising siya sa gitna ng gabi na basang-basa sa pawis, kumbinsidong buhay pa siya. Nasa ilalim ng lupa, na nakasara pa rin ang pinto, na ang mga yapak sa itaas ay siya, pero biglang tumunog ang radiator at nagkaluskos ang hangin sa salamin, kaya nakahinga siya muli. Madalas bumisita si Inang Honor, minsan may dalang sopas, minsan tahimik lang. Unti-unti nilang natutunan kung paano maging magkasama ulit. Dahan-dahan, maingat. Dapat mas marami pa akong tinanong, sabi ni Alessia isang gabi. Mahigpit hawak ang tasa. Dapat mas lumaban ako. Hindi sumagot si Marta.
Inabot niya ang kabilang dulo ng mesa, ipinatong niya ang kamay sa kamay ng kanyang ina at hinawakan iyon. Sapat na iyon. Paminsan-minsan, dumadalaw si Jacob, hindi kailanman bigla ang pagdating, laging maikli ang tagal. Minsan, nagdala siya ng mga plaka, mga kantang dati nilang gustong-gusto. Hindi sila masyadong nag-usap, pero nakikinig sila. Isang hapon, tinanong niya siya, "Akala mo ba patay na ako?" Nag-atubili siya. "Hindi, iniisip ko na parang may hinihintay ka sa isang lugar." Tumango siya. Oo nga, at dahan-dahang bumalik ang mga bahagi ng sarili niya. Hindi sabay-sabay, hindi sa paraang inaasahan niya. Isang pagnanasa sa peras. Ang alaala ng isang linya sa kanta. Yung paraan ng pagtawa niya sa mga corny na biro. Mga maliliit na bagay, mga kumikislap, mga alingaw-ngaw. May mga bahagi na hindi na bumalik. Hindi niya maalala ang kaarawan niya nang hindi tinitingnan. Hindi niya maalala ang mukha ng ama niya. Hindi siya makatulog nang walang nightlight na nagliliwanag sa sulok ng kwarto. Pero hindi na niya binibilang ang mga nawala. Natututo na siyang mabuhay sa mga natira. Isang araw, bumalik siya. Bumalik siya, hindi sa basement, kundi sa bus station, sa lugar kung saan nagsimula ang dati niyang buhay. Tapos na. Nakatayo siya sa tabi ng platform, pinapanood ang mga bus na dumarating at umaalis. Ang mga pinto parang mga bibig na mekanikal na bumubukas at nagsasara. Mga tinedyer na may dalang duffel bags, mga turista na may hawak na mapa, isang babae na may pulang scarf na katulad ng suot niya 10 taon na ang nakalipas. Lumapit siya sa bangko, umupo, pumikit, huminga. Hindi siya natakot, hindi sa sandaling iyon. May lokal na mamamahayag na mahinahong nagtanong kung isasalaysay niya ba ang kanyang kwento. Magsulat ng libro, magbigay ng interview, gumawa ng dokumentaryo. Gusto ng mga tao na marinig ang kwento mo, sabi niya. Gusto nila. Naiintindihan. Umiling siya. Gusto lang nilang gumaan ang pakiramdam. Sagot niya, hindi nila talaga maintindihan. Pero isang araw, may naisulat siya. Hindi memoir, hindi pahayag, isang liham lang sa sarili. Nagsimula ito ng simple. Hindi ka nawala, nagbago ka lang. Iba yan. Isinulat niya ito sa kanyang kwaderno, punitin, at pinako sa ref. Binabasa niya ito tuwing umaga. Si Merrick Lewandowski, hindi kailanman makakalabas ng bilangguan. Pwedeng maparol siya pag 73 na siya, pero walang naniniwala na naiintindihan niya. Ang pangalan niya, na dati ay binabanggit ng may respeto, naging babala na isang peklat sa konsensya ng komunidad. Naging simbolo siya pero hindi ng kasamaan, kundi ng katahimikan, nang nangyayari kapag tumigil ang mga tao sa pagtatanong. Mabagal ang paggaling ng syudad. Nagbago ang mga batas. Mas higpitan ang pagbabantay. Pumasok ang mga bagong boses sa serbisyo publiko. Mga taong nakakita kung ano ang ibig sabihin ng pagbaliwala. Pero para kay Marta, ang paggaling ay hindi politikal, hindi ito batas. Ito ay ang pagpunta sa kanto ng tindahan at pagpili ng sarili niyang prutas. Ito ay ang pagtindig. Nakapila sa botika nang hindi lumilingon sa likod. Niloloko niya ang sarili sa isang bobo na joke sa telebisyon at natawa ng malakas. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos noon, nakaupo siya sa balkonahe, nakabalot sa makapal na cardigan, umiinom ng tsaa habang lumulubog ang araw. Nasa tabi niya si Jacob, may hawak na libro sa kanyang kandungan. Hindi sila masyadong nag-usap sa nakaraang isang oras. Napaisip ka na ba kung ano kaya ang nangyari? Bigla niyang tanong. Paano kung wala sa mga ito ang nangyari? Hindi agad sumagot si Jacob. Minsan. Sabi niya. Pero naalala ko, nandito ako ngayon. Nandito ka. Yan lang ang mahalaga sa akin. Tiningnan niya ito. Talaga? Tiningnan. Tapos ngumiti siya. Hindi yung malawak na ngiti. Hindi yung ngiti na binibigay mo sa mga estranghero, kundi yung tunay. Yung parang sinasabi, nakikita kita at nandito pa rin ako. Hindi na siya yung batang sumakay sa bus noong 2012. Nawala na yung batang iyon, pero pinalitan siya ng isang mas matatag, tahimik, at hindi matitinag na tao. Hindi na kailangang bumalik si Marta sa dati niyang pagkatao.
Kailangan lang niyang magpatuloy. Tuloy lang sa paglakad, isang hakbang bawat pagkakataon, patungo sa liwanag. Minsan, yung mga nawala sa atin, hindi na talaga mababalik. Oras, inosente, yung sarili natin na dati ay tumatawa ng walang takot. Pero ang totoong paglaban para mabuhay, hindi yung pagbabalik sa dati nating sarili, kundi yung pagiging bagong tao, mas matatag, kahit may mga peklat. At siguro, yun ang tinuturo ng kwento ni Marcia, na kahit sa pinakamadilim na bahagi, kayang abutin ng taong may puso ang liwanag. Kaya mo pa bang humanap ng pag-asa kahit nawala na lahat? Naranasan mo na ba? Naranasan mo na bang buuin ulit ang sarili mo mula sa simula? Kwento mo naman sa comments. Gusto naming marinig ang story mo. At kung naantig, na-inspire o napapaisip ka sa kwentong to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang bell para sa mas marami pang makapangyarihang totoong kwento bawat linggo. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, manatiling curious, manatiling